Alright, so our topic for today is all about kinship ties and social network. Kinship by blood. So here are objectives. At the end of the lesson, you should be able to define kinship and social network, explain the Filipino concept of kinship, discuss the concept surrounding kinship by blood and descent, and trace your own ancestry by blood up to the third degree. How can you be sure that blood relates you to your ancestors? How do you draw the line between descent and ancestors? So before we move forward, let's define kinship ties and social network. The relations based on blood may be close or distant. The bond of blood which binds people together in a group is called kinship. So ang kinship ay may mga koneksyon o relasyon na nabubuo dahil sa pamilya o dugong magkakapamilya. Ibig sabihin, ng mga tao may parehong dugo sa kanilang pamilya ay mayroong espesyal na ugnayan sa isa't isa. Pagdating naman sa social network, ito ay isang sistema ng mga ugnayan at interaksyon sa pagitan ng mga tao, mga grupo, at organisasyon. Halimbawa, sa isang social network, maaari kang magkaroon ng mga kaibigan, nakilala at iba pang mga koneksyon na maaaring makatulong sa iyo sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay, tulad ng professional, race o personal na interes. According to the Dictionary of Anthropology, kinship system involves socially recognized relationship based on supposed and actual genealogical bonds. These relationships are products of social interaction and are recognized by society. So according to the Dictionary of Anthropology, ang mga ugnayang ito ay nagmula sa mga interaksyong panlipunan at kinikilala ng lipunan bilang mahalaga at may saysay. In a broader sense, kinship can refer both to the patterns of social relationship themselves and to the study of the patterns of social relationships is one or more human culture. Sa mas malawak na kahulugan, ang kinship ay hindi lamang tumutukoy sa mga ugnayan ng mga tao sa isa't isa, kundi pati na rin sa pag-aaral ng mga pattern ng mga ugnayang ito sa isa o higit pang kultura ng tao. Ito ay naglalaman ng pagsusuri sa paraan ng pag-uugali, pag-uugnay, at pag-aasal ng mga tao sa loob ng isang lipunan at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang mga ugnayan at kultura. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga pattern of kinship, maaari nating mas maunawaan ang kahalagahan ng pamilya, angkan, at mga ugnayan sa iba't ibang lipunan at kultura. Kinship or relationship can also refer to a principle by which people or groups of individuals are organized into rules, social groups, categorized and genealogy through kinship terminology. So ang kinship o relationship ay naglalarawan ng mga koneksyon at ugnayan sa pagitan ng mga tao o grupo ng mga individual. Ito ay hindi lamang tumutukoy sa mga biolohikal na ugnayan tulad ng sa pamilya, kundi pati na rin sa mga ugnayan na nabubuo sa pamamagitan ng mga kaugalian, pamayanan, at iba pang aspeto ng lipunan. Halimbawa, sa ilang kultura, ang pagiging kapatid ay maaaring hindi lamang pagiging magkaibigan o magkasama sa isang komunidad. On the other hand, a social network is a social structure made up of a set of social actors, individuals, or organizations. Sets of a partner or dyadic ties and other social interactions between actors. It represents relationships and flows between people, groups, and organizations. Isinaad dito na ito ay naglalarawan ng mga interaksyon at pagkilos sa loob ng isang lipunan, kasama ang mga ugnayan sa pagitan ng mga individual, mga samahan at iba pang mga entidad. Ang social network din ay nagpapakita na kung paano nag-uugnay at nagpapalitan ng impormasyon, suporta at iba pang mga bagay ang mga tao sa isang lipunan. Sa Filipino concept of kinship. According to F. Landa Hocano, kinship characterizes the overall framework of community relations as it enables Filipino to map their relationships and be able to work together harmoniously. It lies deep in the heart of every Filipino as it forms the core of the Filipino social organization.
It significantly influences the formulation, structure, and function of institutions, relationships, and values of the Filipinos. There is no genetic Filipino terms for kinship as each language group in the country created has terminology, but the term kamag-anak or magkakamag-anak from the Tagalog-based language is widely used. Kinship helps Filipino in understanding their relationships with others and be able to interact with each other with little or without any difficulty. So sa simpleng salita, ang concept of kinship ay nagpapahiwatig ng malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang pamilya at komunidad. Ito ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi pati na rin sa mga koneksyon at ugnayan sa pakikisalamuha sa loob ng lipunan. Ang kinship ay hindi lamang isang concept, ito ay isang batayan ng kanilang pagkakakilanlan at pamumuhay. Kinship by blood or consanguineous kinship. The bond of blood is called consanguineous kinship. The consanguineous kin is related through blood. The relationship between the parents and their kids, and that among siblings is consanguineous kinship. Thus, son and daughter, brother and sister, uncle and aunt, nephew and niece, and cousins are consanguineous kin that is related through blood. With this connection, it can be pointed out that blood bond may be actual as well as supposed. In polyandrous tribes, the real father of a child is unknown. An adopted child is treated as if it were one's own biological child. As a result, blood relationship may be established not only on biological basis but also by social recognition. Ang consanguineous kin or consanguineous kinship ay mga kamag-anak na konektado sa pamamagitan ng dugo tulad ng mga anak, kapatid, tiyo, pamangkin at pinsan. Sa mga tribong polyandrous naman, ang tunay na ama ng isang bata ay hindi kilala, kaya ang inampun na bata ay tinuring na parang sarili na nilang anak sa pamamagitan ng pagtanggap ng lipunan. Sa ganitong paraan, ang relasyon sa dugo ay maaaring mabuo hindi lamang sa batayan ng biological na kaugnayan, kundi pati na rin sa pamamagitan ng panlipunang pagkilala. Genogram. A genogram is a graphical representation of one's family and its members' relationships to one another. It is widely used in medicine, sociology, and genealogy to determine medical, psychological, sociological, or historical patterns of health and behavior. Sa pamamagitan ng genogram, maaari nating masusing suriin ang mga ugnayan sa loob ng pamilya. Ang genogram din ay kadalasang ginagamit ng sociology, medicine, and genealogy in order to determine medical, psychological, sociological, or historical patterns of health and behavior. So ito na nga ang genogram. At ito naman ang mga symbol of genogram. Makikita natin ang isang square na yan is tumatayo bilang lalaki sa pamilya o ang lolo, tatay or tatay mo. At ang bilog naman ay ang babae sa pamilya, ang iyong lola, nanay mo at ate mo. At ang nakahigang linya ay ang sa married couple. A daughter who married a man from another family. For example, kung maghimo kag genogram, ang imong ate naminyo sa lahi nga pamilya, na imong ibutang is kanang linya nga pahigda. Sa ang kining nakatindog sab na linya is ang anak sa married or unmarried couple. Ang ex naman ay yung deceased male or female family member, which means yung patay na. Kung gagawa ka ng genogram tapos patay na yung isinali mo yung patay na, lagyan mo lang ng X. In making genogram, make sure to note the following. Children must be drawn from oldest to youngest and from left to right respectively. Same atong sa ato ang pedigree sa Biology 2. One level or layer presents to one generation. And always remember
The shapes corresponding to family members always represent sex, not gender. Descent group. A descent group is any social group wherein membership depends on a common descent from a real or mythical ancestor. This system of acknowledged social parentage, which varies per society. It's where a person may claim kinship ties with another. Ang isang descent group ay naglalarawan ng isang organisadong pangkat sa lipunan na batay sa isang idea o isang tunay o mitikong ninuno. Ang mga membro ng descent group ay nag-aangkin ng koneksyon sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang pagkakaugnay sa nasabing ninuno. Ang sistema din ng descent group ay maaaring magamit upang magtakda ng mga karapatan at responsibilidad tulad ng pamana ng ari-arian, pagsuporta sa panahon ng kagipitan, at pagtanggap ng moral na suporta mula sa ibang membro. If there is no limitation on the recognition of kinship, everybody would be kin to everyone else. But in the most societies, some restrictions are imposed on the perception of common ancestry so that an individual regards many of his associates as not his kin. Sa ilang kultura, may mga batayan o limitasyon na pagkilala sa mga kamag-anak. Kung walang limitasyon, maaring lahat tayo ay magkakamag-anak sa bawat isa. Ngunit sa karamihan ng lipunan, may mga patakaran o paniniwala na nagtatakda kung sino ang itinuturing na kamag-anak at sino ang hindi. Ito ay naglalarawan ng kung paano nagkakaroon ng mga kaugnayan at ugnayan sa loob ng isang komunidad. The importance of descent comes from its use as a means for one person to assert rights, privileges, duties, and status with another person who may be related to the first, either because one is an ancestor of the other or because the two acknowledge common ancestors. Ang konsepto ng lahi o descent ay may malaking implikasyon sa lipunan at kultura. Sa maraming kultura at lipunan, ang pagiging bahagi ng isang partikular na lahi ay maaaring magbigay sa isang tao ng mga pribilehiyo at karapatan, tulad ng pag-aari ng lupa, pagnanais na mamuno, at pagtangkap sa mga tradisyonal na ritual at seremonya. Ang konsepto rin ng lahi ay maaaring magdulot ng pagkakakilanlan at pagkakaisa sa pagitan ng mga membro ng isang partikular na grupo o komunidad. Descent has limited influence when rights to succession, inheritance, or residence follow kinship lines. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig sa mga kaso kung saan ang mga karapatan o pagmamana, pagsunod o tirahan ay sinusunod ang mga ugnayan sa pamilya. Ang descending aspekto ay mayroong limitadong impluensya. Ito ay nangangahulugang ang pagiging kadugo o pagiging kamag-anak ay mahalaga sa pagtukoy kung sino ang may karapatan sa mga bagay na nabanggit. So, one method of limiting the recognition of kinship is to emphasize relationships through one parent only, such is called unlineal kinship system. There are types of this system, which is patrilineal systems, in which relationship reckoned through the father are emphasized, and matrilineal systems, in which relationships reckoned through the mother are emphasized. In a bilateral descent, all descendants of an ancestor enjoy membership of a common descent group by any combination of male or female lineages. So, ang bilateral descent ay isang sistema ng linya ng pamilya kung saan ang mga kamag-anak sa panig ng ina at ama ay pantay na mahalaga para sa emosyonal na ugnayan o para sa paglipat ng ari-arian o kayamanan. Ito ay isang kaayusan ng pamilya kung saan ang pinagmulan at mana ay pinapasa sa parehong mga magulang. So, karon akong i-trace ang patrilineal ug matrilineal descent sa kuang pamilya. So, una, sa generation 1, si lolo ug si lola. Basta patrilineal ang pangitaon, isida na to ang lalaki, si lolo. Kay patay naman sila, tumutangan nag-X. Na.
Tapos kaanak si lolo ug si lola sila papa. So isid ba nato ni sila kung patrilineal descent ang pangitaon? Siyempre isid nato ni sila tanan kay dala-dala nila ang apelyido ni papa. Ay apelyido ni lolo. So si papa naminyo siya kay mama, kasal sila ng anak. Kami dayon ang ilang anak. Tulo rami ka buok. Ako, si ate, si kuya. So kay patrilineal descent pa na pangitaon, shade bagapon ning sa third generation. Siyempre i-shade gyapon labi na paglalaki. Kay sa akong giingon gaina, dala-dala ninyo ang apelyido sa inyong papa. Diri si auntie minyo siya, ikasal siya sa lain. Kikasal na siya na si anak duha yang anak puro lalaki. So isid bagapon nato ni sila dili na kay di kasal naman si auntie, di kasal naman siya. So ang apelyido nga maipamana niya sa iyang anak, ang apelyido na siyang bana. Basta patrilineal ang pangitaon. So karon ang matrilineal descent system na pud atong pangitaon or MDS. So atong una sidan is ang babae si lola. Kay matrilineal man ang pangitaon. Na kay patay naman sila tanadog X. Tas kini sa second generation ng anak ni lola ug lolo, sila papa, sila nga magsuon. So ang second generation ato bang isid o dili na? Siyempre isid gyapon nato ni sila kay anak man sila sa ilang mama. Anak man sila ni lola. So si papa ikasal kay mama na kaanak kami. So isid bagyapon nato ning third generation nga si papa ang anak. Siyempre dili na kay matrilineal man ang pangitaon. Dili na punta kay auntie. Si auntie ikasal sa iyang bana nga sila anak duha ka buok. Ako igagaw. Isid bagyapon nato ni sila dili. Siyempre isid nato ni sila. Kay anak man sila ni auntie, anak man sila sa ilang mama, suma sa akong gigon gaina. So that would be all for my report. Unta namin nasabtan og mga namoy mga pangutana tan-aw lang mo sa YouTube daghan dito guys.